sinabi nga namin na kailangan kahit may trial ongoing, pag nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So morning and afternoon, todo tutok tayo dyan. Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pursigihin natin kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na sina Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Tri-Give, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya't eto nga, yun ang gusto namin talaga mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo. Separation. 3 separate, distinct and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At wag naman pakialaman yung ating justice na yinuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa naman mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon. Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Mabilog, hindi naman tumakbo na nakaraang eleksyon. Ang inaantay yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya naitala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang DOLE. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya mapapaupo. At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-up. Kaya lang, eto nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, paso na yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So, inaasahan na may pagbabago talaga. Well, unang-una nga, tutukan na yung tunay na problema ng bansa at solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil at 2/3 ng ating coal-fired plants talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panaytirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plant, sa katutak na brownout sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng
gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na walang fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So ang daming problema na totoo, na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So yun ang unang namin gustong tutukan. And we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation. Then, good morning. 2 points, 2 issues lang po. First, could you comment doon sa sinabi ni Ombudsman na hinahanda nila ang grandest case against Speaker Romualdez? May grandest case. Hindi ko narinig yun. Pero sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na eh. Parang higit pa sa baby eh. 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Wag naman ganito kasi puros na lang mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Sino nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi at hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh. Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko. Nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Second na issue, Senator, tatanggapin niyo ba maging majority leader at kung hindi, sino yung ipopose ng majority na magiging chairman ng Rules Committee? Tatanggapin ko sino? Tatanggapin niyo po ba kung kayo ang maging majority leader? Ay, ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader. Aminin ko na. Matrabaho at ang hirap-hirap, lalo na ngayon, na maiinit ang ulo ng mga tao. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo ka, nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabahong yan. Pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva, humaharap rin ng tao ng kaso, kaya nagmamakaawa, wag naman, at talagang hirap na daw yung asawa niya, nakatutok daw sa kanya lagi yung mikropono. Ako naman, sabi ko, alam naman ninyo, hindi ako pwede, mainit ang ulo ko. Ayoko nakikiusap dyan, hirap na hirap ako dyan. Ako pang pagtutuunan ninyo ng rules, ng pakikisuyo, mahirap sa akin yan eh. So sa ngayon, ang acting si Joel pa rin, nagbo-bolt in rin si Jinggoy, maraming tumutulong naman. Sino kaya, Sen? By next week, meron na kaya? Hindi ko pa alam. Tulad ng sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo, napakahirap. Nakita naman ninyo, nag-walk out pa. Senator, masyado nang mainit yung Senado dulot ng matinding division. May suggestion o pahayag mo si Senador Pangilinan na ang makakapag-unite daw ng Senado ay gawing Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Anong take po niyo? Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakararami. 13 kami, solid kami. Yung 11, iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Do you think by Monday, yung 13 majority ay 13 pa rin? Dapat naman. Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buwagin.
Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam. Marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Kaya nagtataka nga kami kasi noon hindi naman namin binoto si Tito Soto, pero tanggap na tanggap namin nung naging Senate President siya. Wala namang problema. Walang ganito na sungkitan, sulutan, kung ano-anong announcement sa media, pati ba naman yung mga press natin, nagagamit sa ka-announce ng kung ano-ano. Ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna, trabaho muna. Normal kayo, nagbalik yung alas 5 ng hapon. Di ba, session, alas 3 ng hapon. Alas 5 ang sinabi. Meron kasing darating na foreign visitor. Ang Pangulo ng Vietnam ay pupunta sa Senado. Siya ay bagong Pangulo at napakahalaga sa atin ng Vietnam para sa akin. Alam na alam ko kasi #1 supplier ng bigas ng Pilipinas. Talagang kinakailangan natin kausapin ng maayos. Kaya bibigyan muna natin ng honors, pagkakataon na magsalita, konting dialogue, at pagkatapos nun, magsesesyon kami ng normal. Ano ang inaasahan nyo, Sen, inaasahan ng tao tayo? Sa presidente ng Vietnam or sa Senado? Sa Senado. Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat. Po? Magandang umaga po, Senador. Tungkol po doon sa isang pintuan mo sa ating tatanggol ng Senado na pinupog ng pamilya. Ano na pong aksyon ng Senado ang ginawa? At isa pa yun, kasi na-refer to Committee on Rules yung investigasyon tungkol sa Senate siege. At ipapakita namin ng buo yung CCTV at yung mga pangyayari mula sa May 11. Kasi hindi naman May 30 nagsiklaban na eh. Nagumpisa talaga sa May 11 nung dumating at hinabol, rinesling, ang lakas ng loob, rinesling si Batong Papaakyat. At duguan siyang dumating sa plenaryo. Dugo-dugo yung kamay ni Bato, isipin mo. Pagkatapos noon, si Terence Lim, yung isang osaan namin, hinahawi lang sila na wag papasok dahil ang Senado katulad ng Congress, ng Malacanang, may sariling security yan. Hindi basta papasok, miski police, miski marines, miski sino, hindi pwedeng papasok dyan kung walang pahintulot. Kaya tinatanong niya, Sir, wala naman tayong abiso niyan. Wag muna kayo papasok, tanungin muna ninyo. Hinawi-hawi niya, kinuyog siya ng todo, kitang-kita naman sa video, nakadapa na yung tao, pinagsisisipa pa rin, binubugbog pa rin, tapos hinatak pa sa loob ng kanilang van. Milagro nga nakatakas eh. Pero napilitan kami ipadala sa ospital kasi sugatan naman at talagang bugbog sarado. May tanong dito, Senator, from Lila Pilipina, an NGO helping comfort women victims. Sabi nila, may we submit a question for Senator Amy Marcos? President Marcos is now in Japan for a state visit. As chair of the Senate Foreign Relations Committee, do you support or do you, what is your reaction to the call of Lila Pilipina NGO for President Marcos to convey to the Japanese government their demand for apology and reparation for the Filipino comfort women victims as well as historical inclusion? Well, dalawang bahagi yan. Unang-una, sang-ayon ako na kinakailangan kilalanin yung hirap at sakit ng ating mga Pilipinang ginamit bilang comfort women nung nakaraang ikalawang digmaan. Sigurado ako na nagkahiring kami dyan at narinig namin ang karamihan. Marami sa kanila patay na, di ba? Tapos iilang lola na lang ang natitira. Kailangan talaga bigyan sila ng ginhawa. Pero sa kabila nun, marami rin pagkukulang dun sa pagtutuos ng UN. Marami rin pagkukulang at hindi na ibibigay ng Philippine government bilang tulong sa mga sinasabing comfort women. So, sa kabila ng pagkilala at pag-apologize ng Japanese government na dekadang hindi nilang ginagawa, sa kabila nun, sana sagutin na rin ng Philippine government
ang utang nila sa ating mga lola na inapi nung nakaraang ikalawang gera mundyal. Thank you. May tanong naman dito, how is... Marami yun eh. May mga, Oo, yes. may mga scholarship para sa mga apo, mga restoration, bahay, mga Yes. tulong sa medical. Lahat yun sagot ng Pilipinas, tapos hindi naman Hindi pa ginawa. naibigay. Ayun. May Sorry. UN resolution yata. Yes, that's right. Tapos Condemning. nagkasundo at ito ang gagawin natin, ito yung gagawin ng kabila. Yun nga, hindi pa na isasatupad. Maski yung side natin. Thank you. May tanong naman dito. People are asking, how is your mother, former First Lady Imelda Romualdez Marcos? Any news about her? My mom's What is the fine. secret of her Siyempre, health? nanay ko, okay naman siya. Pero, magna 97 years old na yan sa July. Ang 97? tanda na niya Wow. Kaya, eto nga, iniiwasan nga namin na sana hindi na niya nalalaman yung kaguluhan sa politika, lalo Yes. na hindi ako sang-ayon sa napakaraming polisiya ng administrasyon ng aking kapatid. Siyempre, ayaw na namin na malaman pa niya, pero may kutob yun eh. Dahil sa amin lahat, kesa sa tatay ko pa, siya yung politiko talaga. At masama ang pakiramdam niya. Sabi niya, hindi maganda ang kalagayan ng bansa. Maraming naghihirap. Ang daming dumadaing sa akin. Alam niya eh. At higit pa sa lahat, pinapagalitan ko na nga yung mga yaya niya. Sabi ko, wag na ninyo pakita yung mga bali-balita na ang Yes. upset lang siya. Eh, ang problema, ang dunong-dunong nun, marunong magbukas ng YouTube, nanonood ng lahat ng balita. So alam niya. Sobrang updated at abala siya sa kalagayan ng ating bansa. Tulad ng ama ko, talagang tinututukan niya, magkano na ba yung bigas? Masyadong mahal. At ang gasolina, paano pa yung nagsasaka sa probinsya? Kasi probinsyana naman yun. Lalo yung mangingisda na hindi na nagpapalaot ng ilang buwan. Yes. Kasi kayo po'y very vocal sa mga pagpo-post sa mga administrasyong Ang sabi niyo po kanina, marami po sa mga kasamahan niyo ang kinakasuhan na hinahanapan ng bukan. Sa palagay niyo po, kayo, bakit hindi po kayo nagsasampahan ng any case o napag-iinitan sa kabila po ng mga illegal Palagay ko lahat kami. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, may nagki-case kaso. build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Thank you. Sorry kasi Senator has to leave for a lunch appointment. We have maybe last message from the Senator. And ma'am, you have to have a part 2. Ang daming tanong ng mga media. They're very eager to listen to your thoughts. Baka you have a closing statement to the public. Maybe tips sa mga tao naghihirap ngayon. Paano tayo mag-survive sa crisis na gulo sa politika, toxic politics, tapos may Iran crisis na hindi matapos. Any advice ho, or any closing statement ho? Yes, ang pagkukubli ng flood control masterminds, ang pagpupursige ng impeachment sa mga inaakalang kalaban, ang paghahain ng term extension at Noel, lahat ito hindi sagot sa kahirapan ng pangkaraniwang Pilipino. Sana matutukan na natin ang tunay na trabaho natin na solusyonan at maibsan ang hirap na dinudulot ng Iran war at ng iba't iba pang problema. Napakadaming problema, wag naman mauwi sa drama. At lagi na lang kaming tinuturo na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Hindi totoo yan. Ang dangal ng Senado ay nawawala sa publiko dahil sa pagtakip ng blue ribbon, ang hihinto ng mga testigo
ang tuloy-tuloy na impeachment at pagpupolitika, ang walang bahid na pagpupursige ng Chacha term extension at pagkakansela ng eleksyon sa 2028. Yan ang nakakasira sa amin. Once again, thank you very much to Senator Amy Marcos. Maybe we should have a part 2, Senator. Ang dami pang tanong nila. Maraming salamat again to the very fearless and very frank Senator Amy Marcos. Ma'am, whether you are presidential candidate, vice presidential candidate, or movie actress or celebrity, lahat to may pandesal dito sa Pandesal Forum. Let's have a picture, Senator. Maybe we should stand para matuwa ang mga panadero namin. Thank you very much to the... Ma'am, anong secret sa health pala ninyo? Baka pwedeng last question. Why are you so energetic? Anong health tips ninyo sa mga tao? What do you do? What do you eat or not eat? Anong ginagawa Ilocano niyo? diet. Ilocano diet. Paminsan-minsan lang yung bagnet. Kunti lang ako kumain ng karne. So, Ilocano diet ang Ilocano sikreto. diet, karamihan talaga gulay. Yun lang yun. At higit sa lahat, mabilis lang ako magalit. Ah, Hindi pa umaabot ng 10 minutes, pagkatapos tapos na. Sabi ng